Ito pala ang dahilan bakit sa tuwing may umaalis na manlalaro sa Los Angeles Lakers, bigla silang nagiging all-star, nakakakuha ng dambuhalang kontrata o kaya naman ay nagiging kampyon sa ibang koponan. Sumpa nga ba ang magsuot ng purple and gold o sadyang may malalim at nakatagong problema sa loob ng kanilang management na pilit nating iniiwasang pag-usapan? Noorin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil hihimay natin ang nakakagulat na katotohanan kung bakit palaging naglalayasan ang mga manlalaro sa Los Angeles Lakers. Opisyal nga umalis si LeBron James sa Lakers, pero hindi lang siya ang nawala. Sa nakalipas na mga linggo, sunod-sunod ang pag-impake ng mga mahahalagang rotation players gaya ni Rui Hachimura na lumipat pa sa karibal na Clippers ng iba pang maaasahang defender. Para sa mga viewers na tulad mo, nakakapagtataka talaga paano naging pabrika ng mga umaalis na star ang pinakasikat na prangkisa sa buong mundo. Narito ang tatlong dahilan na magbubukas ng iyong kaisipan. Ang unang dahilan na labis na napapagulo sa isip ng mga manonood ay ang tinatawag na time clash. Dapat nating tanggapin ang Lakers ay isang kupunan na walang pasensya. Sa ibang gaya ng OKC o San Antonio Spurs, binibigyan ng 2 hanggang 3 taon ng isang player para mapaunlad. Pero sa LA, kapag hindi ka nag-deliver ngayon o iti-trade ka bukas, gusto ng Hollywood na instant kampiyonato agad. Ang resulta, pinapakawalan nila ang mga hilaw pang talento para sa mga mabilisang solusyon. Kaya kapag napunta ang mga manlalarong ito sa ibang prangkisa na may tamang sistema at pasensya, doon biglang sumasabog ang kanilang tunay na galing. Hindi sila sumasablay dahil mahina sila. Sumasablay sila dahil hindi sila binibigyan ng oras at minuto. Ang ikalawang dahilan kung bakit nagtataka ang mga fans ay ang usapin ng pera at ang bigat ng LA spotlight. Hindi lahat ng players kasi ay kayang mabuhay sa ilalim ng lens ng Hollywood. Isang masamang laro mo lang sa Lakers, trending ka na agad at makakatanggap ka ng libu-libong pambaba sa internet. Ang matinding pressure na ito ang dahilan kung bakit ilang player ay mas piniling mag-option out o lumipat sa mga lungsod na mas tahimik sa media gaya ng New York o Chicago. Bukod dyan, nagpapanik ang Lakers kapag usaping salary cap. Noong opisyal nilang ibinigay ang dambuhalang $130 million na kontrata para sa bagong sentro na si Walker Kessler, alam ng management na kailangan nilang magbawas sweldo. Ang naging sakripisyo, ang mga subok na matatapat na role players na sana ay nagpapatakbo sa ilalim ng kupunan. Ito ang pangatlo, ay pinakamalaking dahilan ay may tinatawag nating superstar hunger. May sakit ang Lakers front office na maghabol sa kung sino ang sikat. Sa mentalidad ng Hollywood, mas mahalaga ang ingay ng pangalan mo sa takilya kaysa chemistry mo sa loob ng court. Kakahatid pa lang nila sa bagong line-up na Austin Reeves, Colin Sexton at Quentin Grimes, pero ngayon pa lang may mga chismis na namang naghahanap sila ng paraan para sa susunod na big name trade. Paano magkakaroon ng loyalty at gana ang mga manlalaro kung alam nila na kung anumang oras ay pwede silang ibalasa ng management para lang sa isang mas sikat na bituin? Ito ang dahilan kung bakit ang mga viewers o fans ay tuluyan ng nagwawalang tiwala sa pagpangmatagalang plano ng LA. Ngayong alam mo na ang katotohanan sa likod ng malawakang pag-alis na ito, sa tingin mo ba ay tama ang ginagawa ng Lakers na palaging magpalit ng mukha para sa kasikatan o dapat ba silang matutong magtiwala sa chemistry ng kanilang mga manlalaro? I-drop ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at isali mo na rin ang ating follow mode sa mga social media account natin. Peace out mga kapas break!